Alright, so kung nakikita nyo sa screen nyo, ito yung tinatawag kong Resource Vault. So free lang to sa lahat. And ginawa ko to para makatulong sa mga aspiring freelancer na gusto pa lang pumasok sa freelancing. So actually may iba't ibang niche dito no na tinatawag. So niche is more on skills na pwede mong aralin and ma-offer as a service. So pwedeng social media management, SEO, ads, so mga ganyan. So isa-isahin natin kung ano ba itong mga resource vault na to. So dito, meron ako ritong 390 leads, lawyers. So dito sa 390 leads, lawyers na to, ito yung mga taong pwede mong i-reach out, no? Para offeran ng services mo. So, dito na yung contact information nila. Pero syempre, nasa sa kanila pa rin yun kung tatanggapin mo yung service or tatanggapin nila yung service mo. So, pwede ka mag-offer ng social media management, ads, SEO, email marketing, etc. So, nasa diskarte mo na lang yan. So, ang kailangan mo na lang gawin is i-reach out sila. So, 390 yan. Marami-rami. Next naman is, ito, meron tayong Find Your Next Client in Facebook group. So, ito, kinumpile ko na yung mga Facebook groups kung saan pwede kayong makakuha ng client. Or, ito yung mga taong naghahanap mismo ng services. So, dito sa mga Facebook group na to, international to. And makikita mo na iba dyan naghahanap ng virtual assistant, yung iba dyan naghahanap ng social media management. So, nasa sayo na lang talaga yung kung paano may puposition yung sarili mo. Next naman is roadmap for aspiring SEO freelancer with tools. So, ito, siksik tong tools na to dahil nandyan na lahat ng kailangan mo kung gusto mong pasukin ng SEO or search engine optimization. So, SEO handy checklist. So, more on kapag may client ka naman, ito yung pwede mong maging guide. So, budgeting and saving. So, kung medyo tight ka sa budget, pwede mo itong gamitin, no? Para magkaroon ka ng guidance pagdating sa pagbabudget mo. So, virtual assistant to do, checklist, nandito rin kung ano yung mga ginagawa. So, yung checklist na nandito is in any order. May mga task dyan na pwedeng ipagawa sa'yo or hindi. Pero mahalaga, nandyan siya at alam mo kung ano yung mga yun. So, checklist of common interview questions naman. Ito naman yung, halimbawa, dinadaga ka, no? So, ito at least paano nakakapag-review ka na paghahandaan mo kung ano yung mga tanong na yan. So, ito naman, complete lead generation checklist. Lead generation is isang skill, no? Kung saan yung mga agency, karamihan sa ibang bansa is naghahanap sila ng leads, no? Na pwede nilang offeran ng services nila. So, ito, gumawa ko ng checklist na baka makatulong sa'yo. At syempre, ang ating social media managers checklist. So, social media manager, kung ano yung mga ginagawa ng social media manager, ano yung mga day-to-day tasks nila, kinumpile ko lang dito. So, yung iba dyan, may mga video tutorial na rin. Yung iba kasi, hindi ko na nilagyan dahil sobrang basic lang naman nun. Pero yung iba, alam ko, virtual assistant meron to eh. So, yan, meron na rin ditong video na naka-embed na pwede nyo panoorin na baka rin makatulong sa inyo. So, yun lang. Ilalagay ko na lang yung link dun sa description and hopefully na makatulong sa freelancing journey mo. Hi guys, Ellie here. Welcome to the Freelance Chronicles, where every freelancing story matters. Dito sa segment ng video natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang story tungkol sa freelancing journey. Ba't iba? Merong mga rants, merong mga experience, merong mga worries, merong mga newbies, merong mga matagal sa industriya. So ngayon, dito sa video na to, ang goal natin is kumuha ng insights kung bakit nila nasabi yung bagay na yon. At susubukan ko rin mag-share ng aking opinion kung papaano makatulong doon sa mga taong yon. At the same time, baka pwede rin natin itong kuhaan ng aral kung saan pwede nating gamitin kung sisimula pa lang tayo or kung matagal na tayo at or iba sa atin itong experience na to. So tara, samahan niyo ako at pag-usapan natin ang mga iba't ibang storya sa likod ng freelancing. Dito na naman tayo sa panibagong episode, no? So, pasensya na medyo na-delay ang ating content, no? Dahil hindi naging maganda ang aking pakiramdam ng mga nakaraang araw. Pero ngayon, nandito tayo sa onlinejobs.ph group. So, isa tong group kung saan most of the post na nakikita ko is rant, problems. So, titignan natin yung mga ibang post dito and magbibigay din ako ng insights. So, isa-isahin natin. So, sabi dito, ni anonymous member, "Hello everyone, I need your help. I just resigned
to the agency I recently working with dahil nalaman namin ni client na yung binigay sa akin is like 60-40. So 60% ang sa agency and 40 lang sa akin. Nagalit siya. Ako din kasi di ko ina-expect na ganito ang hatian since my client pays them too. Now, gusto niya na direct hire na lang ako sa kanya since it's inhuman daw. I'm so happy but at the same time na nagigilty si client kasi sobrang bait. Nagigilty si client kasi sobrang bait niya. Nag-oo na ako ng FT or full-time work direct sa kanya. So may makukulong ba dito due to breach of contract? As I do some research, wala naman daw po. Pero so far, there may be fines. The contract is not notarized as well. Pero how about the non-compete part? Please help me. Nakakagulat lang talaga na kapwa mo Pinoy gagatasan ka. Alright, so ito yung ito yung nagiging misconception pagdating sa agency. So pag sinabi kasi nating agency, sila yung mga tao dito sa Pilipinas na nag-handle or sila na yung naghahanap ng client para sa'yo. So ikaw, i-hire ka nila para mag-work dun sa client. So meron kayong middleman, which is yung agency. So yung agency, yun yung tagapamagitan. So ina-explain ko lang para dun sa mga taong hindi pa alam kung paano nag-work ang agency dito sa Pilipinas. So syempre, may mga pros and cons yan, no? So number one na siguro niyan, yan nga, yung 60-40 na hatian. Pero the good side, titignan mo, yung mga agency na to, tinetrain nila most of the time yung mga tao, kahit wala kang experience, tatanggapin ka. Yung iba dyan, papadalang ka pa ng equipment. So may mga ganong agency, and marami yan dito sa Pilipinas. So ito lang, para lang hindi magkaroon ng misconception pagdating sa agency. So as an agency, naiintindihan ko kung bakit 60-40. So sa iba nga, 90-10 yan or 80-20, minsan gano'n ang hatian. And ang sa akin lang is, syempre, para mag-run ng isang agency, kailangan niya ng budget. Kailangan niya ng pang-run sa ads, kailangan niya ng mga software na binabayaran, pang-reach out sa mga clients, etc. So, hindi naman yan buong kita na napupunta dun sa owner. So, it's a business. Kailangan paikutin nila yung pera. And tayo sa freelancer, ang kailangan lang natin gawin is, mag-comply sa kung ano pinapagawa nila. Pero, ayun nga, siyempre, kung gusto mo na mas malaki, mag-direct ka kay client. Pero sabi niya rito, may makukulong ba due to breach of contracts. So ako naman, based on my experience at sa pagkakaalam ko rin, wala namang nakukulong lalo na sa pag-breach ng contract dito sa atin sa Pilipinas internationally. Pero syempre, nandiyan yung guilt na yung sinasabi nga rito sa post, And ako siguro kung nag-spend ka na ng at least 1 year doon sa agency, siguro it's enough na kung gusto mong kung gusto niyo mag full-time ni client, wala namang kaso yun. Pero kung ako, siguro wala namang masama kung magpapaalam ka, kung magsasabi ka sa kanila, hindi yung out of nowhere bigla ka na lang hindi papasok. So syempre, maganda pa rin na kahit papano maging accountable ka doon sa actions mo. So ito, nakakagulat talaga na kapwa Pinoy gagatasan ka. So it's a normal thing sa business. So yan lang kasi nakikita, lalo na yung mga baguhang freelancer, nakala nila nagatasan sila. Well, totoo naman, may mga ibang agency na ganyan dito sa Pilipinas, na most of the time ginagatasan nga naman yung mga bago. Pero kung 60-40 naman, nakikita ko sa good good package naman. And ayun, so kung malaki-laki naman yung hatian and kung masaya naman lahat, wala naman sigurong masama dyan. So yun lang naman yung take ko. So next. So parang gusto ko na maniwala na ang August is ghost month. Last week na-scam ako worth 50k plus 2 days ako bago na yung masmasan sa nangyari. After 2 days na bangon ulit, ito na naman. One of my full-time client let go of us. Hid VAs. Ang rason, he's struggling financially and family problem. Habang nagpapaalam yung client sa akin, parang dudurog ang puso ko. Now I knew the feeling na i-let go ka ng client. Ang hirap kasi na-attach na ako sa client na to dahil sobrang bait ka, so wala Kailangan mag-move on. This is the cons of freelancing. Ngayon, isang part na lang natitira sa akin. Hindi ko alam kung kailan ulit bibigyan ng another full-time job. Sabi ko na sa sarili ko, kung may mawawala, may papalit na mas malaking blessing. Totoo. Hindi ako pwedeng maging mahina dahil may umaasa sa akin. Ang hirap lang talaga kapag sabay-sabay na yung bigat.
Sorry kung napashare ako. Para kasing sasabog yung pakiramdam ko. Sa mga kapwa ko freelancers, pwede umiyak, pwede malungkot, pero after ng iyak, laban lang ulit. Kaya natin to. True. So, ang hirap nga niya, no? Lalo na pag na-attach ka dun sa clients. So, isa lang siguro yung matitake ko dyan, which is sinabi naman niya, no? Na ganun lang, pwedeng umiyak, pwedeng malungkot, pero after ng pag-iyak, laban lang ulit. Tuloy-tuloy lang, kasama yan. Gaano man kasakit, no, na mawala yung client na yun at certain time, no, mahalaga na, magpatuloy pa rin tayo. So, ang masasabi ko dyan na pwede nyong gawin is, syempre, mag-ipon ng mga clients. So, let's say 3, para kung mawala man yung isa, hindi ka from the scratch. So, laban lang ng laban, patuloy lang tayo. Ito. So, medyo mahaba-haba. I never felt so insecure about freelancing until my premium client suddenly terminated me within a 20-second Gmeet call. For the context, I was hired as a campaign content specialist in March of this year, but as time went by, they added 3 more responsibilities to me. Now I do the content quality assurance, content vault, and content compliance review. For a short period of time, I was also asked to do creator scoring around June or July this year. They added more stuff from the US team. At yun na nga, I was sent an invite for 15 minutes call with my manager last night. Walang intro-intro. Diretso nag-mention na may changes sa company structure and plan. Today is my last day of work. Babayaran daw nila ako until my work for the day. Later during my shift, deactivated na ang email ko tapos tinanggal na ako sa Slack. Di man lang ako pinag-EOD. Once lang talaga ako ever nag-absent. Nasa 100 to 200 pieces of content lang on an average ang nire-review per day. Pero yung sa akin umabot ng 200 to 300. No, grabe. Pieces of content ang natatapos ko. If ever they ask me to jump in and help sa ibang responsibilities, nakakatulong ako at natatapos ko rin. If absent teammate ko, ako nagko-cover ng shift niya. Kaya never in my wildest dream ko naisip na ito-terminate ako within 20 seconds na wala man lang kahit ilang days of notice. I mean, if you want to terminate me, sana man lang may courtesy and respect. Grabe yung di po umabot ng 1 minute yung call, dinarap na agad. Hindi talaga nag-sink in sa akin na terminate nila ako. This is really one of the cons of being a freelancer. Nothing protect us. Kaya na kahit na todo bigay ka sa work, kung may bigla ang changes sa company, pwede kang i-terminate anytime. I don't wish the company well, to be honest, kasi kung ganito sila mag-treat ng workers nila, di na sila mag-expand. Pero naawa lang ako sa mga ibang teammates ko sa PH team. Yun na lang din ang wini-wish ko sana di mangyari sa kanila. So medyo masakit nga yung nangyari sa kanya, no? So ang take ko dyan is paano ba? It's a normal thing, no, sa freelancing. So totoo, wala nagpo-protect sa atin, lalo na sa mga ganyang pangyayari. Pero, alam mo yun, minsan kasi kailangan mo din ilagay yung worth mo, no? Minsan kasi masyado tayong nag-over, alam mo yun, nag-overwork or na-overwhelm sa mga bagay. So, instead na may quota, well, I understand na gusto natin pasahin yung client. Pero kung, alam mo yun, laging, let's say, ito yung expectation, tapos ini-exceed mo yung araw-araw, parang hindi na maganda yun, no? So, sa akin, sakit talaga siya. Kahit anumang sabihin ko, sakit talaga siya. Pero, yun lang. Kailangan lang talaga natin lumaban. So, doon naman sa company, no, napaka-ano nila. Sa totoo lang, napaka-unprofessional. Kasi, alam niyo yun, dito sa Pilipinas, di ba, meron pa tayong rendering period, may mga ganyan-ganyan pa tayo. Sa kanila talagang 15 seconds, 20 seconds nakalagay, Gmeet call, then wala na after nung lahat. So, ewan ko kung paano nyo i-deal yung mga ganyang bagay, pero kasi ako, ang ginagawa ko, yung mga access, no, lalo na pag mag-work, hindi ko agad binibigay, no. I mean, for example, dun sa drive, no, at the same time, nasa akin yung mother copy or mother file, so hindi ko kagad, baga binibigyan ko lang sila ng access, hindi ko binibigay. Kasi nga medyo may ano ko sa mga ganyan na bigla na lang hindi nagpaparamdam, bigla na lang hindi nagto-terminate, or bigla na lang nagto-terminate. So mga ganyang pangyayari. So yun, malungkot yung mga nabasa natin ngayon, pero at the same time, no, I hope na may natutunan kayo sa mga situation na ganito, lalo na kung magsisimula pa lang kayo. And kung nagustuhan mo yung mga ganitong content, no, pa-comment naman, pa-subscribe. So, kita-kits tayo sa susunod na video.